Alright, and na-mention naman gid nimo ganina Ma'am Riel no, nga isa sa inyong site dinhi sa Davao Region anaa sa Davao Oriental State State University. University. Mo na ginatawag ninyo nga modernized nga greenhouse. Yes. Unsa bay features ani Ma'am Riel? Kumusta na ba? For now, atong support is hydroponics techniques, the NFT techniques. But kung naa pa sila gusto pa nun na like to develop IoT smart, so still we are providing no kung unsa pay mga plans and project for the future. Okay, so far mo pa ato ang nahatag sa ilaha. But we are future mahimo na jud siyang smart greenhouse. Kay karon NFT pa lang jud ang ato ang nahatag sa ilaha. So hopefully IoT na ta, Internet of Things, automatic na ba? Yabo na si solution or magpadilig ng water through fertigation, ganyan. Yan na nato mga grabe. Baka yung Internet of Things. Yes. Diba? Grabe Muna Internet of Things, anything like internet na. Tik lang na ana. Yes. Kay kuan man gud kung moingon gitag nganong mo introduce mo tag inana nga teknolohiya sa ato ang mga urban areas, it's because kung moingon tag urban communities, grabe ka kuan sa oras, so dapat efficient time. Efficient time. Busy naman gud ta. Busy na Dili ba? na ta ingon na buo padara mo kuan na ta. Lang ta, and then we have a maps na automatic muna na sa Internet of Things na mga apps dara na ka mag-control. So we are promoting like that na mga technology. So bali murag isa pud sa murag introduce na to in the future Ma'am Riel mga katong bisag nutrients ma-detect na to kung say kulang. Yes, then makita po dara ang mga sakit. So isa na no sa mga hopefully maabot na taana na time na kaya na jud nato makipagsabayan sa other country na very automatic na ang agriculture. Yes. And dili na ingon nga wala na diri sa tong rehiyon mga kaagriha gani atong isa nga nadtuan na mo nga young farmer sa New Corelia, si Francis Papuran. Dito na ko nakita nga isa lang gyud naa siya sa tablet Ma'am Riel. Ma-monitor niya kung say kinahanglan nga nutrients. Yes, naa naman jud siya, ongoing na siya. So atong mga ginagmay like nalang sa 100 square meter, 50 square meter. Dali lang manunta siya establish ato ang mga farm. But mula nun need pa nato og mga high-tech or more technical about that IoT para mahimo jud siyang malampaw son or mahimo successful. Tapos naka-timer na ang pagbubo. Nice na jud kaayo. So dinhi pod Madam Riel kato imong ingon nga naapod na establish nga site sa City Agriculture Office sa Davao nga modernized greenhouse. Kumusta na pod ni Madam Riel? Yes, Malagos in partnership no sa ato ang research and production sa City of Agriculture sa Malagos. Ongoing, the same design with the Davao Oriental State University. So ongoing ang ilahang production karon. So by April, I think makapag harvest na yata sila for their first cropping silang lettuce. na hisgot nimo ganina Ma'am Riel nga katong mga employees nga gusto mo avail pod ani nga programa no. Unsa ba to, limited ra ba to sa government offices or pwede ato mga pribado nga mga offices? Pwede ta sa mga private NGO no, mga like mga pwede ba ni atong mga SF or mga rooftop sa mga bakanting private na to. Like mga grocery stores, mga private agency. So, pwede lang basig kinsa as long as gusto nila mahimong productive ang ilahang mga bukanting lote. So, we can provide. Yan. Kanindot no, mao pud akong nakita Madam Riel sa ubang countries, isa sila mga strategiya nga curb po the heat index ilang mga syudad. Isa na sa ilang mga ga-introduce aside sa mga ornamentals. Yes. Nasa nag-establish ng mga greenhouse. Yes. Isa dyan na sa mga climate resilient natin. Nga practices. Yes. Mo na nang ginaingon nga climate katong climate smart. Yes, climate smart na. We should introduce greenhouse dyan. Isa na sa makatabang sa atong mga climate problems. Alright. And imuhang na-mention ganina nga isa pud sa inyong prioridad gid ani ang pag-establish sa gulayan sa paaralan o gulayan sa barangay. Kung unsa na bay updates ani Ma'am Riel? Yes, this year na Japon tanop. Next year na natay ceiling which is mas mindako pang ato ang pondo for supporting this gulayan sa paaralan and gulayan sa barangay. So ongoing ang ato ang distribution still in election ban, so we'll stop
Pero nara siya mag-proceed ta like sa gulayan sa paaralan. Ready na nga to ang mga intervention like seeds, mga agri-inputs, i-schedule na lang nato for delivery para sa ila. Then, start na po sila o establish. Actually, they are established na ilang gulayan. Rehabilitation and maintaining siguro sa ilahang gulayan sa paaralan. Overall regioning ang mga eskwelahan. Yes. So, like this year, 150 schools ang ato ang support. And then, next year, target siya punta o 150 schools. So, katong naka-target karon, kato pang, dili na sila mo for next year kay natagaan naman nato. So, tagaan nato sila o paan po no, katong wala pa na nakadawat, tagaan nato sila o paan po na, makadawat po sila sa intervention. Pero may bala lang po sa mga nagatanaw nato karon, Ma'am Riel, no? Unsa ba ang, aside sa mga vegetable seeds nga ginahatag nato sa tuang mga gulayan sa paaralan, unsa pa yung katong na-mention yung mga inputs and equipment nga ginapanghatag? Napunta na ito ginatawag na Crafty, hydroponics, Crafty technology, hydroponics, which is katong naka-box. Then, malipat-lipat lang nimo, no? Dili na siya gamit o kuryente or other koan. So, naka-box lang siya. Then, solution. And then, part of this po, kanang foliar fertilizer para po sa katong mga nakapay field area for the container na mga ginagmay. So, yan na. And then, nakapunta yung mga garden tools, wheelbarrow, katupang nakapay mga space doon po. Kaya mga school, napamaguyuban na dagpo ko po area. And sa barangay, kumusta po yung pila po yung target, Ma'am Riel? The same with the gulayan sa paaralan, 150 schools. Ginahagit po na ako ang gulayan sa paaralan, no? Kay ang pinaka-challenges nila, kay wala din sila space. So, we are encouraging no na mag-request sila for indoor farming or indoor vegetable gardening. So, kami sa DepEd na hopefully they are requesting us na mag-establish sila o indoor. Para masuportahan na to nun, mahalag, wala yung space, makatunong dyan, punta maski wala na sila building, wala na sila yung mga dyan. So, hopefully, maka-establish ang indoor farming sila. Mas mga crops or sa klase ng mga gulay ang kailang gina-introduce sa indoor? So far, no, naatay mga lettuces, mga leafy vegetable. But we will try kung kaya ba nato ng mga solanaceous like talong, kamatis. So, try nato o produce dara sa indoor. Ang pangutahan na po na Ma'am Riel, no? Katong na-share ni mo ganinhang mga sites ninyo all over the region, pwede ba bisan kinsang mobisita dito, mutanaw sa mga teknolohiya? For example, doon ko sa Dorso, pwede ba po mobisita dito, mutanaw sa inyong teknolohiya? Sa Dorso is, focus na sa mga estudyante. We have, sa LGU, pwede tayo visit sa City Agriculture's Office sa Mati City. So, anytime, tanaw nila ang mga established nato ng greenhouse with hydroponics. Alright. And, of course, makita nato din sa screen, Ma'am Riel, no, ang mga nagklase-klase ninyo ng mga engagements sa nagkalalayang opisina and komunidad. Pwede po i-share, Ma'am Riel, sa mga training ninyo, mga orientation na ginakanda? Yes, makita ko din yun, no, in partnership with PCUP, the Presidential Commission of Urban Poor. So, nakakandak taong training on urban vegetable gardening, kung saan pag-establish o containerized gardening, pamaagi sa tamang pagbuslot sa imuhang container, kay napayuban na dili po ang proper buslot o buslot. Miriam, naging din siya proper na good. Okay naman ko like container, na lang po na ako. Si container na once na buslot lang kag-isa dara, ang tubig ba mag-stop, so mahimo siya, dugay ang flowing, and then malata ng ating tanong. So, dapat equally buslot, so proper ang pag-flow, dili siya mag-plug. So, nga na po na technique sa container. Di kami biyan, yung sako na okay na may mamiriyan. Dili jud siya, kay malata ang ato ang tanong, mamatay siya, kay murago siyang mabahaan, magpundo ang tubig, malata, mamatay. So, proper pagbuslot, isa na sa mga gipantudlo nato no sa mga homeowners under urban poor na mga livelihood project na nila. So, in partnership. And gulayan sa paaralan, so mga proper techniques, and there's WD, no, mga bakanting lote. So, we are promoting doon sa mga proper pagtanom, pag-apply o
plastic mulch na sa pagtaod, and then sa proper pruning sa atong mga tanom. Yan na. So, It's nindot kay na nga partner ta sa DSWD kay katong imong na-mention ganina nga even ilahang mga mga beneficiaries sa katong under rehab, beneficiary po nato mga sa NUPAP. Kay there's really something about gardening more therapeutic siya and relaxing mga Mariel. Yes, oo. Kanang murag kahuna-una kang tarong. Stress, anti-stress ato. Then, mahimo siyang labaw istoryahan mo. Oo. Diba? Kaya, Gari lang ginaingon. Oo. Kay living things na. Part na siya kinabuhi po. So, syempre, pag magtanong ko, dala po pag-ampo. Kaya ko na mabuhi. Wala na yung mga kuan. Nabangan na to. Kaya na itong pag-ampo. Mabuhi ka dala. Yes. Kaya murag nakita na ako si Hana o si April nga. Dili sa mga opisina murag sige naman ka-action ka stress niya mga ko. Oo, pagkuan. Ano, ipag-garden na ginawa ko ni mga Mariel. Bonsai mo ang talong. Oo, try to talk, pruning. I-challenge yourself na mabuhay siya dala. Hindi yung mga ingana, no? So, aside na, di mo ma-stress. Ma-stress mo sa yung pag-bubig na lang. Kaya na siya. Pero pa ito tinood to mga ka-agri, no? It's very relaxing and therapeutic ang magulayan. So, actually, ginatry po na ako na siya sa balay. Personally, Mariel, ako, ginatry na ako na siya sa mga panimalay. Uban ba ang mga partnerships ninyo, Madam Miriel? Ano sa pagkalian yung mga partnerships and initiatives under the NUPAP? Yes, kapag mga DSWD, DSUD, sila no, mga yung mga simbahan. Yan na, simbahan. So, isa dyan na sa mga partner na to. DOH, yan. So, mo to, Ma'am Riel, no, katugyo ko na share gan, it's very heartwarming. Katong sa Padre Pio's Home for Children, mura na siya monasteryo na siya sa itong mga sisters. Sa to? Yes, sisters. Home for yung mga orphans nato mga orphan. Successful na nato no na partner no kay ang ilahang produce ginahatag nila po sa mga elderly na katapad po nila na dito po ka ng Home for the Aged. So, naghana sila production and then ginahatag nila dito. At the same time, ilahang produce, ginakaon din. Kaya sila nagapalit. Kaya naman sila. Nagad sila yung maisan. Namugod sila. Dako ang ilahang farm. Na sila area. And then, nag-target po this year no, makahatag tag support sa hand tractor and also the greenhouse para sa ilahang. Na mahimong, mas mudako pa dyan ang ilahang area of production. Ganun nakaingon ko nga heartwarming, Ma'am Miriel, because that was the first time na nakakita ko mga hispana na to nga mga sisters nga ng ungkal. And then kauban ilang mga bata, mga orphans dito. And nindot kay tan-awon ba nga, makaingon ka nga, wala gid excuse for me. Nga dili ko mag-try o gulayan sa panimalay ko na ako iluna kay sila mismo. And nakaingon na to mga kaubanan dito nga mga madre nga kanang kanindot daw kato aside nga gina-build nila mga bata nga mas ma-relax sila and maka-find sila purpose sa ilang sarili usab and dili na kay sila magsalig sa mga donasyon usab because na sila income generating po nila. Oo, ginabaligya nila. So dako nila dito is mga talong nila, mga sobra jud ang ilang production. And then aga ni sila mga mani, mais, dako ilang production sa mais. So, dako jud ilang pasalamat jud sa DA kay kung wala daw ang DA, wala sila kabalo na. Pwede din mi makatanong ani ana. So, then ongoing, hopefully mag-expand pa jud sila. Hopefully makahatag po sila sa other other provinces, patuon sila sa other sister or mga churches nila, mahimo silang pilot area ba na mag-benchmark ang ilahang mga simbahan dito, hindi lang po. Yes, and i-share na ako ka-agree. Grabe to, Ma'am Miriel, because na-feature na mo sila and sa among publication and na-cover page, and I was so surprised kaning abot ito sa Italy. Yes, so kayo ang Italy sa Rome sa ilahang. Oo, sa ilahang gihimo. Then, mo lang po no, kay this year po, katong pioneering na to, na si sister na abot po siya Italy, mo lang po siya. Pero, very active ang pulis sa yaha karon po na si sister, nakalimot ko sa pangalan. Pero, active Japan, so, Japan na pabayaan ato ang mga technology na gihatag sa ilaha. So, Japan dito. So, ongoing Japan ang ilahang production.
Alright. Sa mga late tuners na to, Ma'am Mariel, no, unsa bay ka ng mga requirements, unsa to ilang pagabuhaton kung gusto sila mag-avail ani nga programa, unsa ilang buhaton og i-submit? Yes, hinaot ko no na kamo sa dara naminaw na we are willing to mudawat sa mga request. Iagi nato sa ato ang City Agriculturist Office or Magro Office, letter of intent. I-address nato sa ato ang Regional Executive Director, Macario D. Gonzaga. And attention sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. So, ibutang lang ninyo dito, we would like to request a community garden, establishment of community garden, or establishment of greenhouse with hydroponics. So, ginahagit na ko no mga group, association like 4-H Club, or mga private, or mga churches, mga national agency. So, pwede sila mo request through sa ato ang regional executive. Alright. Mensahe na lang, Ma'am Mariel, I know, daghan ang king nasaysay, no? Mensahe na lang sa to ang publiko, kabahin aning NUPAP. And of course, mensahe ni mo sa mga kaubanan sa NUPAP, sabi Ma'am Mariel. Yes, hinaot no na unta diri sa ato ang urban, mapadako na to atong production no kay maski hagit nato na gamay ang ato ang space, dili ta mga other province, we can produce our own food maski wala tay area, maski limitado lang, so pwede ta mag hydroponics, mag rooftop or mag indoor. So, and also, we are staff sa National Urban, willing Japon mutabang kung namin mga concern or any question, mga other about pagtanom sa containerized gardening. So, naatay Facebook page sa National Urban and Peri-Urban Agriculture, the DA DA NUPAP, Region 11. So, like and share. Like and share. Like and share. So, mo no. Thank you kayo. Thank you, salamat. Sa imong mga staff kayo, of course. Yes, we have Science Engineer Region, our regional referred officer. So, siya no, ang ato ang engineer, kung bahin sa greenhouse, very technical person. And also, we have Eloise, our agriculturist one, entomologist, crop protectionist. So, kung namin mga about sakit sa mga tanom, very technical person, hawod na siya mutubak. And also, our focal person, Dr. GP Matuginas, a very highly technical person po. So, anything about agriculture, hopefully makatabang ni sa inyo. Namura ko nakulbaan ko sa highly technical, madam. Yes, very good. Very sa mo focal person na very siya, active siya na tao. Oo, nga busy pud kay taon karon si Doc JP. Daghan pong siya ginaadtuan karon, no? Pero dili jap mo tuan jap siya no kung natin mga concern mo tubag jud na siya. Tubag na siya. Pero Madam Mariel, pangutana lang nako kini si Engineer Region nga naa dinhi karon. Gakaon ba gid ni gulay kay inyong programa? Gulay yes, gakaon na siya gulay. Basta, anything gulay. Sige. Oo. Ipatin na nato ni ani mo ang April og ni Hana ka ng mag-garden na mo din. So, isa sa ito mag-maintain, no? Kung maka-establish to greenhouse dara. Hinaot na makita na to ng mamubo na sa gawas. Yes, medyo na to ang itajud sa management na mu-maintain sa to ang greenhouse po. Alright. Mga mensahe ni mo pagpasalamat, Ma'am Mariel, sa to ang top management, sa inyong boss, for allowing us nga mag-guest ka sa ato ang Tech Talks karong yes, our director, regional executive director, Macario D. Gonzaga, and RTD for operation, Ma'am Mary Ann Constantino, and also our focal, Dr. GP Matuginas. Paabot sa inyo, Hano, na pasalamat. So, we, the NUPAP, the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, willing mutabang kung sa to ang inyong gusto makuha under sa atong programa. Hopefully, kami mo mutubag dayon o makaprovide po dayon. Just PM sa ato ang page or letter and then duol mo sa ato ang Magro Office and City Agriculturist Office.